far, ano yung gagawing security coverage na sa area? Just to provide you some updates lang muna before answering your question po. As of 10 a.m. po today, mga more or less na sa mga 100 po na mga tao po yung nagko-converge po doon sa likod po ng EDSA Shrine, and I understand they were allowed by the management of the EDSA Shrine, provided po na yung purpose po nila, pagpapasok po sila sa chapel po doon ay magdadasal po sila, at they are prohibited from engaging in any protest action, particularly inside the chapel po. So hindi rin po sila pinayagan na mag-overnight po doon sa loob ng chapel. There are some videos na lumalabas po, if I may share again, na yung iba po doon, allegedly, again, let me reiterate, allegedly, were transported from their barangays papunta po doon sa lugar. Pinangakuan daw po na babayaran po sila at pakakainin po. So sana yung topic, kung na-check nyo, partner. Pakicheck yung yung balita ng PNP. Okay. Okay, yung daw, hakot, parang binayaran. Pakicheck mo yun sa PNP. Yung sa EDSA. Actually, kahapon, Attorney Claire, during the Armen Network News, yun yung balita natin na, yun nga, di umano ay may mga nababayaran, 200 pesos pa nga yung amount dun sa mga nagpunta doon sa EDSA Shrine. Kahapon na balita natin yun. At yun ngayon ang iimbestigahan at titingnan ng Philippine National Police, Attorney Claire. Ganon? Sa EDSA Shrine. Meron bang video na may nakita? video. Kasi parang, may video. Meron ba yan? Kahit blur lang. Si Nico ba kasama natin? Riza, sino kasama natin sa sa digital? Meron tayo nun kahapon, Aleda. Picture lang Picture ba? Okay, picture lang. Video. Tapos kami ka dyan, pabasa, partner. Meron tayo nung news yung nagkaroon ng abutan, di umano, ng pera during the sa EDSA Shrine, yung mga nagpunta doon, Attorney Claire. Oo. Tapos yun, mga nagpupunta doon, pero yun po ay titingnan din ng Philippine National Police. Ayan, Attorney Claire. So yun, maganda kasing take a pen, partner. Kasi kung totoo yung balita na yung mga tao doon ay nabayaran lang. So, anong point? Ano yung point nila para, kung totoo Attorney Claire, with your permission, narito po thank you to Leda and Riza sa ating mga kasama. Yes, go. Digital and production. Ito po. Yan. Attorney Claire, nakita mo? Yan yung video. Oo, na courtesy to the honor po yan. Okay. Partner, sorry alam ko, may cellphone, tapos may nabot ba? Inabot Teka. Ito, tingnan natin mabuti. Notebook. Okay, may notebook. Okay. Tapos, check natin, notebook. May nagsusulat. Okay, may cellphone. Tapos, titingnan yung mga, parang pinipicturean yung mga pangalan. Oh, okay. May mga listahan. Oo. Okay. Yun. Okay. Ayun lang naman. Attorney Claire. Oo. Pero wala siyang sounds? Wala siyang audio? Wala siyang audio na Riza. Wala po. Wala, sabi ni Leda. Pero ang balita dito, thank you. mukhang nagagalit yata dahil ang usapan is 500 kada ulo. Oh. Food. Ayan Attorney Claire. Yan. Okay. Oo, nakalagay. Sorry, blurred yung name, pero yung mga amount, 200. Ayun. Tapos may number okay. na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun. Attorney Claire. Yun. So, oo nga, no? Pero, alam mo, syempre mag-iisip ka kung ano siya. Oo. Mukha talagang bayaran. Pero, malay mo naman, hindi na. Kaya nga, titignan ng Philippine National Police ito, Attorney Claire, kung merong ganyang nangyayari doon sa mga nagpupunta sa EDSA Shrine. So far, ano yung gagawing security coverage na sa area? Just to provide you some updates lang muna before answering your question po. As of 10 a.m. po today, mga more or less na sa mga 100 po na mga tao po yung nagko-converge po doon sa likod po ng EDSA Shrine, and I understand they were allowed by the management of the EDSA Shrine, provided po
na yung purpose po nila, pagpapasok po sila sa chapel po doon ay magdadasal po sila at they are prohibited from engaging in any protest action, particularly inside the chapel po. So hindi rin po sila pinayagan na mag-overnight po doon sa loob ng chapel. There are some videos na lumalabas po, if I may share again, na yung iba po doon, allegedly, again, let me reiterate, allegedly, were transported from their barangays papunta po doon sa lugar. Pinangakuan daw po na babayaran po sila at pakakainin po. In fact, yung iba po sa kanila ay nagreklamo dahil allegedly ang pangako sa kanila ay bibigyan sila ng 500 for 3 days pero ang ibinigay lang ay 200 po. Nandyan po, it was documented. Di ko alam kung sino po yung nagpalabas nito. We just want to share it with you po. Ito po yung isang tao na nagsasabi. Lakas. Ito po yung nagkukwento na isang tao na hinatak lang sila nung kanilang mga barangay para pumunta doon. At mamaya ipapakita din, parang may mga resibo pa nung mapagbigay sa kanila ng 200 po. We were just providing you this po, mamaya po. Ang sinasabi lang po ng tao na ito, may mga kapitbahay po sila, in-invite po sila na pumunta po dito sa lugar na ito, sa EDSA, particularly for 3 days with the commitment na babayaran po sila. Yung ibang videos pa na binigay sa atin, na nakita natin. Ito po yung nililista po, yung mga pangalan po nila. Nililista po nung binibigyan, naabutan po sila. Allegedly, again, allegedly, ng mga kinumit po sa kanila po na pera po na yung una daw po, allegedly, ay 500 daw po yung ipinangako sa kanila. But it turned out, doon po sa ito po, ipapakita po natin itong yung logbook po na yan. Yan po. Medyo pinilabuan lang namin yung mga pangalan po, nakalagay po dyan 200 po. So, isa-isa pong ibinigay. So, yan po, ay hindi po galing sa amin yan. Nakita lang po namin yan, kumakalat po sa social media. So, I'm not sure po kung ito po, if you are referring to the same scheme po kung bakit naandun po sila. Without demeaning po yung purpose and meaning po ng mga tao po na nandoon. Sana naman, again, we don't want to prejudge po yung mga kababayan po natin dito na napangakuan at na nagamit po for their own vested interest po. So, we're not sure if this is true. We're just sharing it because kumakalat po ito sa social media po. Ma'am, hindi po kami reaction dun sa sinabi ng dating presidente nung nakaraan na ang mga kaayos lang po ng gobyerno ngayon ay ang pulis at ang militar. At hanggang parang ganito po yung sinabi, hanggang daw kailan mag-iis na ang presidente nyo ay Lahat naman po tayo may karapatan magpahayag ng ating mga saloobin, pero at this point in time, yung ating pakiusap sa ating mga kababayan, let us all be discerning sa lahat po ng lumalabas. Marami pong may mga personal and vested interest po na sinasakyan po yung mga political issues ngayon. Ang pakiusap natin, let us spare the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police from this political noise. Nakafocus po tayo sa pagtupad po ng ating tungkulin. Ang inyong mga kapulisan at kasundaluhan po ay mga professional na mga individual. Alam po natin kung ano po yung mga dapat nating sundin na mga legal orders at naniniwala po tayo na lahat po ng sundalo at pulis ay mga professional at tapat po sa mga sinumpaang tungkulin po nila. We will remain political and non-partisan sa kabila ng mga ganitong mga political noises, and we will respect the duly constituted authorities, and we will remain loyal to the Constitution po.
We'll have to check po, sir. We'll have to check kung meron pong barrel na registered under her name po at meron pong firearms. We'll provide you later information po. Kasi kung registered, yung mga nangyayari na lately, pwede kong ground verification, if naman. We will have to check sa provisions po ng Republic Act 10591 and its implementing rules and regulation po if this would qualify as one of the grounds for the possible revocation and cancellation po ng LTAP and firearms registration po. We'll give you more information on this po. Ma'am, anong timeline ng filing ng cases for sa Timeline, hindi po natin ito minamadali kasi remember po, marami pong tao na individual na kailangan po natin na i-identify. This is precisely the reason why our Chief PNP no less requested po the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines for the names of those AFP personnel who were deployed during the incident po. Yung parusa nga pala doon sa mga sinabing mga possible charges can be. Yes, meron pong imprisonment and meron pong fine po dyan. So, ang I understand, ang parusa po sa direct assault po, if I'm not mistaken, is yeah po. May, ano to available to ma'am? Yes po, bailable naman po, bailable naman po. Sayang dito. For violation po ng Article 151 RPC o yung pong resistance and disobedience to a persons in authority or their agents po, ay meron po yan parusa na aresto mayor at fine po ng 100,000. So mga 6 months po yan. And then fine po ng 100,000 po. Opo. Yung sa direct assault po ay opo, yun po yung article 151 po. Doon po sa direct assault po ay i-text ko na lang, sir. Para hindi po ako magkamali po. Opo. Sige po. Sige po. Opo. So, ma'am, hindi na kayo kasama sa pagiging pagketibuloy nyo kasi direction? Yes po. Yung personnel na lang po ng HSS po. Ang penalty po ng Article 148 po, direct assault po, ay prison correctional po o 6 years po. Maximum of 6 years at may penalty po ng 200,000 po. Mas mabigat ka mo yung qualified. Yes po, mas mabigat po yung qualified direct assault po, but it's very clear po stated in the law po kapag ka ang suspect po dito o yung offender po is also a public officer that lays a hand doon po sa ating agents of a person's authority while in the performance of their duty, mas mabigat po ito. Alam mo, tingin ko, kung ganyan lang din, halimbawa lang halimbawa lang, kung wala sila talagang suporta dito sa Manila, baka sa ibang lugar mas may suporta sila. Diba? Halimbawa, gawin nila sa Mindanao. Oo. Sa Baluarte, syempre, Mindanao, no? Diba? O kaya sa Visayas. So, baka sa Metro Manila, hindi masyadong makakuha ng suporta. Baka lang, Diba? Pero ang sa akin yung point, partner, ano yung gustong patunayan dito? Malakas? Kaya mag-snowball? Para mag-EDSA? Diba? People power again? Oo, people power. Diba? Kung magbabayad lang din naman, pag nag-people power, partner, milyones yun. Oo. At saka maraming maapektuhan noon, Attorney Claire, hindi ba? Baka ang gusto kasi nilang mangyari ganito Basa ko lang to Oo, Attorney. Kung totoo yan Dagsamo na yung tao, diba, pag marami ng tao, magiging curious yung ibang tao. Aha. Diba, pag curious yung ibang tao, pupunta na sila.
Okay. Diba? Mm-mm. So, baka ganon. Or, parang ang hirap kasing i-prove Pakita nga natin yung ibang mga messages, mga partner. Hindi ko nakikita kasi messages ng ibang natin. Ayan, eto, Yan. Attorney Claire. Hindi ko makuha yung point. Ito sabi ni Oril ba yun? Pababa. May sinabi si Ayan, si Orly. Attorney, ang hinakot ay mga taga Baseco. So, Manila, Tondo. Oo, Manila. Oo. Actually, yung mga taga Baseco, parang yung karamihan doon, doon ba yung mga dating informal settler tapos nilagay sa Baseco? Pwede, Attorney. Oo. Napunta na ako dyan Sa lugar. Napunta na ako dyan. Ba't nga ba? May naging issue kami. Pulis ulit. Pulis ulit. Oo. At that time, basta may issue, tapos sa Baseco kami dinala. May presinto ba dyan? Sa... Mga kapir, sa Baseco. Kaya ako napunta dyan. Oo, pwede. Attorney, oo. May issue yun may case yata ako. Basta Baseco ako napunta. So, yung mga tao naman tahimik. Pero parang hindi ko alam kung sila ba yung informal settler na dinala dun. Okay. So, Kaya okay naman sila, di ba? Kasi kung... So, yun. So, in other words, hindi ganon ka well off. Kung talagang galing sa mga taga Baseco, talagang baka hindi nila alam. Oo. Tapos may na-interview pa partner, yung iba daw sa church na kumakain. Dahil mukhang pagod na pagod. Oo. At si pare at ay na-interview At sabi parang clueless sila sa nangyayari. Wala silang alam kung anong... Oo, kung bakit, ba't gano'n, di ba? Parang gano'n ang dating doon sa priest. Oo. Ang sabi naman ng pamunuan, Attorney Claire, ng EDSA Shrine, sige, pumapayag sila na magstay doon, pero iigalang ang lugar na bahay-sambahan ng Panginoon. Doon na nga doon na kumakain. Ito, sabi ni Edina Diyos, Attorney, pati pagkain. Oo. Nag-aaway kasi yung nagbigay kaya labo-labo. Oo. Pero dumagsaba kasi nakita ko nung nakaraan. Attorney, sa report ng ating Radyoman, just early, I think, within the day or kahapon nito, Attorney, nasa 400 yung estimated na bilang ng mga nagpunta sa EDSA Shrine. Pero yung iba umuwi na, so nababawasan din naman, Attorney Claire. Siguro kasi kung hindi naman nila, sabi kasi parang ang usapan is 3 araw mag-i-stay. Hanggang bukas. Pumasok na sa 2nd araw ang pamamalagi ng ilang supporters ni Vice President Sara Duterte sa labas ng EDSA Shrine. Pero itinanggi naman ng ilang supporters ang alegasyon sa ilang viral videos na sila raw ay binayaran para sumali sa rally. Alamin ang balitang A to Z ni Kim Sarinas. Kasabay ng dating campaign jingle ni ex-President Rodrigo Duterte, dito sa likod ng EDSA Shrine nagtipon-tipon ang Duterte supporters. Hindi kasi sila pinayagan ng pamunuan ng simbahan na magsagawa ng programa sa harap ng bantayog ng Birheng Maria. Pumunta kami sa Menjola, dinidisperse sa Bonifacio, sa post office, dinidisperse kami doon. Our last battleground na iparating namin ang mga saloobin namin itong EDSA. Ang iba, naglatag na ng tela sa damuhan na tila nagpipiknik kasama ang pamilya. Nagbigay pa ang Duterte supporters ng sarili nilang crowd estimate. Simula doon sa hanggang dulo, papunta dito, kulang-kulang umano na nasa 500 hanggang 1,000 ang kataong supporters na nananatili dito ng 3 araw na ngayong araw na ito. Yung iba naman, sumisilong at kapag may darating na pagkain at may programa na sila, saka sila magtitipon-tipon. Sa ngayon, mapapansin nyo, kanina, meron silang tarpaulin dito pero request daw ng simbahan, itiklop na lang muna at kapag may programa na, saka lamang ito ibuklat para sa kanilang programa dahil natatakpan umano at bilang paggalang at sagrado dito sa kanilang simbahan. Kanina, pinagkaguluhan ng ice candy na pinakyaw ng Duterte supporters na si Kendred para ipamigay sa mga tao. Aniya, gusto niyang ipakita ang suporta kay BP Sara Duterte na nahaharap sa pagdinig sa kamera dahil sa di umano'y maanumalyang paggastos sa daang-daang milyong pisong confidential funds. Magpakatatag ka lang, nandito lang yung mga solid supporters mo. Hindi mo kami karamihan dito pero
nandito kami hanggang kailan matapos ito. Pero ang Philippine National Police may ipinakitang viral video kung saan nagtatalo ang Duterte supporters dahil nagkaunsihan umano sa bayaran sa pagsama sa rally. Bakit naman po sinabi sa amin, sama kami, may bibigiro sa amin. Pero itinanggi ng isang Duterte supporters na binayaran sila. Kaya yung kumakalat na sinasabi nila na bayad, walang ganun eh. Wala po sa amin yun. Kahit na dito nga minsan nag-aabot ng pera, hindi namin tinatanggap yung cash. Una nang sinabi ng rektor ng EDSA Shrine na bukas ang simbahan sa lahat ng nais magdasal at magmisa. Ngunit bawal kumain, uminom, matulog, magbitbit ng placards at magingay. Nananawagan din ang Shrine ng panalangin para maayos ang sitwasyon at mapanatili ang peace and order. Parang EDSA nga, parang people power nga, di ba? Start ng people power, Feb 22, di ba? Tama? 22. 22, 23, 24. Hanggang sa nag-ano ng 25. Okay, ano sabi ni I-Pink? Hello, Attorney Claire. Finally, ay, salamat, I-Pink. Nakapanood din siya ng live. Salamat, I-Pink. So, hindi naman daw makakaipon sila ng sapat na tao, sabi ni Chris, di ba? People power. Yun. Alam mo kasi, kung magbabayad ka lang, hindi bukal sa loob ng tao, Wala hindi ka makakaipon.